Hello guys, kumusta? For today's video ay samahan niyo ako kasi nga pupunta na kami ng Sorsogon City para bumili ng pinapangarap ko na e-bike. Nag-tricycle kami papuntang bayan and sumakay kami ng minibus papuntang Piot Sorsogon and nasa 80 pesos yung pamasahe. Kasama ko yung kapatid ko kaya dalawang 80 pesos yung pamasahe and bumaba kami dito sa may malapit sa SM kasi nandito yung paradahan ng tricycle tapos sasakay kami dito papunta ng NWOW branch dito sa Piot Sorsogon. Malakas ngayong ulan dito and maya-maya ay nandito na kami sa may NWOW branch. Pagkadating nga namin ay nag-inquire na kami regarding sa order namin or sa bibilhin namin na unit. Bali nag-contact na pala ako dito nung nakaraan pa and nagpa-reserve ako nitong white na WSP na e-bike. Ang ganda talaga nito guys, hindi mo talaga akalain na e-bike siya kasi nga medyo malaki din pala. Akala ko dati maliit lang and magaan pero medyo malaki din and mabigat. And then eto nga't ilalabas siya para matingnan kung merong mga issue or kung merong mga gasgas. Tapos nagtanong na din kami or tinuruan na din kami kung paano siya gamitin and paano siya gumagana. Kasama ko nga pala dito yung kapatid ko kasi siya yung nagmamotor talaga and siya na din yung magti-test drive. Hindi naman kasi ako marunong magmotor pero marunong naman ako magbike kaya I think kaya ko naman to. Bali pag-aaralan ko na lang once na nabili ko na. Dito na lang ako mag-aaral sa nabili ko mismong motor. And then ayan, kinakabit lang nga din pala yung dalawang side mirror and nag-fill out na rin ako ng mga form. Meron dun tong previous na kasama like yung helmet na color black and yung raincoat. And ayun nga yung helmet niya. Ang price nga pala nitong WSP dito sa branch na to ay 44,800 pesos. Pero meron din ako nakuhang 800 pesos discount kaya 44,000 yung binayaran ko. And ayun na nga yung resibo and ito naman yung free na helmet kapag ka sinusuot. Napaka basic lang nga ng design ng helmet na to and maya maya nga ay okay na lahat. Bali ayan, nag-video or picture lang muna tapos maya maya ay nag-start na rin kami na mag-test drive at umuwi na gamit itong WSP na e-bike. Medyo malayo din itong Piot Sorsogon papuntang Irosin and plano sana namin na isa lang yung sasakay papunta ng Irosin and magbubus na lang ako para hindi malobat yung e-bike and makaabot hanggang Irosin. Kapag kasi merong angkas at mabigat yung sakay ay syempre medyo makonsumo din sa battery and babagal yung takbo. Pero base naman sa specs nitong WSP na e-bike ay kayang-kaya naman kaya sabay na lang kami na sumakay and pauwi ng Irosin. Hindi lang namin sinasagad yung speed, bale nasa average of 30 km per hour lang yung takbo para hindi masagad yung battery. Sobrang layo din kasi yung pinagbilhan namin neto and we are worried din na baka maloba tapos may stuck kami sa daan pero kinaya naman itong WSP na e-bike. Kapag pababa naman pala ay syempre bumibilis yung takbo and umabot din kami dito ng almost 60 km per hour. Tapos kapag pantay naman yung daanan ay 30 lang yung average tapos kapag pataas naman is nasa 20 km per hour lang yung takbo. Hindi pa ako makakapag-upload ng mga videos regarding sa pagpapatakbo ko neto kasi nga pag-aaralan ko pa and nagpa-practice muna ako dun sa amin kung paano siya patakbuhin and paano gamitin sa national road. Since mabagal nga yung patakbo namin dito, bali umabot kami ng 1 hour and 45 minutes bago nakarating dito sa may bayan ng Irosin. Kung nag-commute sana is nasa 45 to 1 hour lang yung biyahe pero since mabagal yung takbo namin gamit itong WSP ay umabot kami ng 1 hour and 45 minutes. Sobrang nakakapagod nga kasi sobrang tagal kami na nakaupo pero worth it naman kasi nga na test drive namin and nalaman namin na walang issue itong WSP na e-bike. Tapos nalaman din namin na sobrang layo talaga ng pwedeng maabot nitong e-bike and madami pang tirang charge sa battery. And eto na nga guys, nakarating na kami sa bahay and grabe sobrang ganda nitong WSP na e-bike. Nasa 52 km nga yung tinakbo namin from Piot Sorsogon papuntang Irosin Sorsogon. And then maya maya ay pinabaklas ko na nga yung upuan para maikabit na itong bracket para makapaglagay ako ng top box. Matagal ko na nga din pala na nabili itong bracket at iba pang accessories na ilalagay ko dito sa e-bike. Nung nakapag-decide nga ako na bibili ako ng e-bike ay nag-place order na agad ako ng mga accessories nitong WSP na e-bike. So meron akong bracket, tapos itong phone holder, tapos nagpagawa na din pala ako ng plate number. Since e-bike lang to kaya mga words na lang yung pinalagay ko.
And aside pala dyan ay nauna na din na nag-order ako nitong RXR na helmet. Sobrang ganda din nga ng helmet na to and mag-upload ako ng mga videos regarding dito para malagyan ko ng yellow basket para just in case gusto nyo ay pwede nyo i-check out. Dual visor na nga to tapos pwede pa siyang full face and half face. Saktong-sakto naman nga yung fit dito sa ulo ko, bale hindi siya maluwag and hindi rin naman siya masikip. And syempre, aside dito sa helmet ay sinabayan ko na rin ng RXR na top box. Hard plastic nga itong top box kaya matibay at magaan. And going back nga dito sa e-bike, balikin nakabit na nga yung bracket tapos sinunod na din na ikinabit yung phone holder. Bali, kinakabit lang siya dito sa may side mirror. Tapos sinunod naman yung base kung saan dinidikit yung top box. Naglalagay nga ako ng top box kasi nga kapag kailangan ko mag-grocery ay dito ko ilalagay yung mga pinamili ko. Pero matagal pa yun guys kasi nga pag-aaralan ko muna to. Bali test drive muna ako dito lang sa labasan lang and soon mag-upload ako ng videos kapag marunong na talaga ako. Thank you so much po pala sa umabot sa part na to ng video. I hope nakapag-follow, like, and share na rin kayo para ganahan pa ako gumawa ng mga mini vlog. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Ian Horado and I live here in Bicol, Irusin, Sorsogon. Tapos ito naman yung kapatid ko na kinakabit na nga yung nabili kong template. And then maya ay pinatabasan ko na din gamit yung grinder itong sa stand niya kasi masyado siyang mataas kaya kapag naka-stand ay pwedeng tumamba dun sa may kabilang direksyon. Kaya naman pinatabasan ko kasi yun din yung ginagawa nung ibang mga WSP owner para hindi tayong tayo kapag naka-stand and hindi tumamba dun sa may kabilang direksyon. And ayan na nga yun guys, yung pinapangarap ko na WSP na e-bike ay ngayon ay nabili ko na. Hanggang dito na lang din itong aking mini vlog. Thank you so much po and God bless us all. Bye!